Kumusta, aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae? Nais ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumaiyo ngayon sa iyong pamilya at sa lahat ng may kinalaman sa iyong buhay. Amen? Ako si Pastor Antonio Junior at sa biyaya ng Diyos, narito ulit ako kasama kayo. Tingnan ninyo mga kapatid, napakalaki ng aking pasasalamat sa Diyos at sa inyo na patuloy na sumusuporta at nakikiisa sa akin sa mga panalangin. Alam ko hindi naging madali ang buhay mo. Madalas kang pumunta rito para makinig ng mensahe. At marahil ang puso mo ay labis na balisa, labis na nababahala sa mga problemang kailangan mong ayusin. Kaya nahihirapan kang mag-focus sa salita. Hindi ba totoo? Pero ngayon, gusto kong hingin ang espesyal mong atensyon. Dahil ang mensaheng ito ay diretsyong para sa iyo. Nagdasal ako at humingi ng sagot sa Diyos na maibabahagi ko sa iyo at siya ang gumabay sa akin. Sa isang mensahe mga kapatid, siguradong tatama ito sa inyong puso. Walang duda, Kaya sisimulan na natin ang mensahe. Paki-click ang like kapag nanonood ka ng video ko para matulungan ang YouTube na malaman na mahalaga ang content na ito. Para ito sa buong pamilya, At hihilingin ko rin na mag-subscribe ka sa channel ko. I-click mo ang button na mag-subscribe at sa tabi nito may lalabas na bell icon. I-tap ang bell icon at piliin ang option na lahat sa iyong cellphone para di mo ma-miss ang anumang video na ipopost ko. Tama? Tingnan mo mga kapatid, tuwing may nakakasalubong ako sa kalsada, sa simbahan, o saan man ako pumunta, napakalaki ng pagmamalasakit ng mga tao. Sabi nila, Pastor, huwag mong itigil ang mensahe at ang gawaing ito mga kapatid. Malaking lakas ng loob ito para sa akin. Kahit malayo tayo, ramdam ko ang malasakit at atensyon ng mga tao at talagang pinapalakas ako nito. Kailangan ko rin ng motibasyon. Kaya mga kapatid, lahat tayo ay dapat palakasin ang loob araw-araw. Hindi lang tuwing linggo ng gabi sa simbahan. Gets mo? Kailangan mong palakasin muli ang iyong lakas. Itinuro ni Jesus na manalangin tayo ng Ama namin at humiling ng ating araw-araw na tinapay. Ibig sabihin, parang mana, pagkaing bumaba mula langit na nagpapakain sa tao sa disyerto. Pero paano kung itinabi nila ang manang iyon para sa mga susunod na araw? Ayon sa Biblia, ito ay puno ng insekto at bulok na. Bakit kaya? Hindi kailanman kalooban ng Diyos na magbulay-bulay tayo sa kanyang salita ng isang araw lang at iyon na ang sapat para sa buong linggo. Hindi iyon ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na umasa ka sa kanya araw-araw. Ayos ba? Gusto kong basahin kasama mo ang isang interesanteng talata, kaya hinihiling ko ang iyong atensyon. Juan Kabanata 5, talata 2-8. Tingnan mo ang sinasabi ng Biblia. Sa lungsod ng Jerusalem, may tangke na tinatawag na Bethesda na may 5 pasukan at doon nananatili ang mga bulag, pilay at paralitiko. Isang karamihan ng mga may sakit ang naghihintay ng simpleng paggalaw ng tubig. Dahil isang anghel ng Panginoon ang bumababa paminsan-minsan at ginagalaw ang tubig na iyon at ang unang makapasok sa tangke pagkatapos magalaw ang tubig. Napapagaling siya sa kahit anong sakit. At may isang lalaki roon na may sakit ng 38 taon. Mga kapatid, may isip niyo ba yon? Magpapatuloy ako. At nang makita siya ni Jesus at nalaman na matagal na siyang may sakit, tinanong siya, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang lalaki, Panginoon, hindi ko po kaya dahil wala pong tutulong maglagay sa akin sa tangke. Kapag gumagalaw ang tubig, may nauuna lagi. Sabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka. Buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Amen? Mga kapatid, ang talatang ito ay nagpapakita kung gaano kaawa-awa at kamahal tayo ng Diyos. Hindi ba totoo? Dito, ipinapakita sa atin ng lalaking ito na siya ay napakatatag pero matagal na siyang nasa ganoong kalagayan, mga kapatid. Isipin mo, 38 taon. Tingnan mo, nagkasakit ang puso niya dahil doon. Kasi sabi sa Biblia, sa Aklat ng Kawikaan, ang pag-asang laging ipinagpapaliban, yung laging pinapaabot, laging itinutulak pa sa hinaharap. Nagpapasakit ito ng puso, pero ang natupad na hangarin ay punong kahoy ng buhay. Amen? Kaya alam ko na kinakausap kita ngayon na matagal mo nang hinaharap ang mga pagsubok, pero ang mga pagsubok na ito ay tumatagal na ng taon at taon. Baka hindi mo pa nararanasan ang 38 taon na paghihintay ng sagot o himala. Pero maaaring matagal ka na ring naghihintay kaya iniisip mong di na ito mangyayari. Minsan tumatanggap tayo ng pangako o salita mula sa Diyos. Tapos lilipas ang isang linggo o buwan.
Hindi na tayo naniniwala na mangyayari pa iyon. At pagkatapos lumapit si Jesus sa lalaking ito, tinanong niya kung talagang gusto niyang gumaling. Mga kapatid, nakakatuwa, di ba? Napansin niyo ba na kapag lumalapit si Jesus sa tao, tinatanong niya, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Nilapitan niya ang bulag ng Jericho at tinanong, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Mga kapatid, alam kong paulit-ulit na tanong ito, pero malalim talaga, di ba? Dahil hindi naman lahat ng tao ay talagang gustong makaalis sa kanilang problema. Baka ikaw rin ay dumaranas niyan, di ba? Magbibigay ako ng halimbawa dito. Baka ikaw ay dumadaan sa isang krisis sa pananalapi, may utang ka sa mga bangko, marami ang may utang sa mga nagpapautang, at baka ikaw mismo ay ayaw mo talagang ayusin ito. Ayaw mong baguhin ang mga nakasanayan mo pagdating sa pera, o baka ayaw mo talagang maghanap ng trabaho o magbenta ng kahit ano para mabayaran ang utang na yan. Halimbawa lang to mga kapatid, alam nyo ba kung gaano kadalas na ayaw talaga nating umalis sa problema na yon? Alam nyo, may mga tao na gustong umasa sa tulong ng gobyerno. May mga tao na ayaw magtrabaho. Gusto lang nilang mabuhay sa tulong ng ibang tao. Sa totoo lang, marami ring mga taong nakatira sa kalye na ayaw umalis sa ganong sitwasyon. Alam nyo ba yon? Bakit? Kasi para sa kanila, komportable na yon. Alam nila na ang gustong magbago ng buhay ay isang proseso. Matagal, minsan kailangan pang magpaayos ulit ng mga dokumento. Nasanay na silang tumanggap ng limos. Alam mo, madalas kontento na tayo sa kaunting biyaya. Sa pagkakataong ito, tinanong siya ni Jesus kung nais niyang gumaling. Ngunit hindi sinabi ng lalaki na gusto niyang gumaling o matagal na siyang naghihintay ng kagalingan. Hindi niya yon sinabi, sa halip sinabi niya, Panginoon, tuwing sinusubukan ko, hindi ko magawa, alam mo. Alam ko na kapag dumadaan ang anghel at ginagalaw ang tubig, mayroong gumagaling. Pero walang maglalagay sa akin doon, kaya naghihintay lang ako. Sa tao, mga kapatid, napagtanto ko na ang pinakamahirap talaga ay ang umasa sa kapwa-tao. Tingnan mo, umasa sa kabutihan ng ibang tao. Napakahirap, mahirap umasa sa ganun, alam mo yon? Alam ko na minsan kailangan talaga. At si Diyos din ay naglalagay ng mga tao sa ating landas. Naglalagay siya ng mga tunay na anghel. Hindi ba? Mga taong tunay na tumatanggap sa atin. Pero tingnan ninyo, mga kapatid, ang umasa sa biyaya, katarungan at awa ng isang tao ay napakahirap. Palagi akong nananalangin sa Diyos na ilagay sa aking landas ang mga kaibigan at taong nakakakilala sa Kanya. Dahil kapag ang isang tao ay tunay na may Jesus sa kanyang puso, kapag ang taong iyon ay may Diyos sa kanyang buhay, talagang tumutulong siya, nais niya ang kabutihan ng kapwa. May gusto akong sabihin mga kapatid. Hindi lahat ng mga taong may Diyos sa kanilang puso ay nasa mga simbahan. Alam mo, maraming tao ang di nakakakilala sa Biblia o simbahan. Pero mga kapatid, may kabutihan pa rin sila sa puso at nakikita ko ang kamay ng Diyos dito. Alam mo, alam ko na kailangan tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas para maligtas. May mga tao, mga kapatid, na Kristiyano na pero hindi pa nila alam. Hindi pa nila natatanggap ang kapahayagan ng banal na espiritu tungkol sa kung sino si Jesus. Hindi pa nabubuksan ang kanilang mga mata tungkol dito. Pero ang Diyos ay nasa buhay na nila. Kumikilos ng malaki. Bakit? Dahil sila ay mga taong tunay na nagmamahal. Ayon sa Biblia, ang hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil siya ay pag-ibig. Amen? Kaya mga kapatid, ang lalaking ito kumapit sa kanyang dahilan. Diba? Itong paralitiko, punong-puno siya ng mga paliwanag, punong-puno ng mga dahilan at sinabi niya, Jesus, gusto ko naman sana pero walang tumutulong sa akin, walang sumasaklolo sa akin. Alam mo yon? Kailangan nating mag-ingat dito. Alam mo ba ang nangyayari? Minsan, ang mga pagsubok, parang yung higaan na yon, yung higaan na nasa ilalim ng lalaking ito, matagal na siyang nakahiga doon, kaya naging parte na ng pagkatao niya yon. Sinabi niyang, hindi ko kaya, hindi ko magagawa, hindi na ako magiging masaya o gagaling, at hindi ko na makukuha ang himala ko. Hindi ko na alam kung gusto pa niyang gumaling, kasi hindi naman niya sinabi yon kay Jesus. Pero, mga kapatid, diyan natin makikita, alam niyo kung ano, ang biyaya ng Diyos, ang awa niya. Kasi hindi naman niya hinihingi sa atin ang isang sagot na masyadong pinag-isipan. Alam ng Diyos na wala naman talaga tayong alam, gets mo? Alam ng Diyos na tayo'y alabok lang. Sa awit 103, sinasabi na naaawa siya sa atin tulad ng isang ama sa anak dahil alam niya ito. Aleluya!
Kaya nakikita ng Diyos ang kalagayan mo. Kilala ka ng Diyos kahit bago mo pa buksan ang bibig mo, alam niya na kung ano ang nasa puso mo. Alleluia! Amen! Isulat sa komento. Ginagawa ng Diyos ang himala sa buhay ko. Makakaengganyo ito sa iba na naisin din ang himalang ito. Alleluia! At alam mo, kapatid, alam mo ba kung ano ang nangyari nung sandaling iyon? Yung lalaking iyon, hindi niya sinabi na gusto niyang gumaling, pero kahit ganoon, pinagaling pa rin siya ni Jesus. Dahil ang Diyos ay Diyos ng biyaya at awa, mahal niya tayo at iniaabot ang kanyang kamay kahit pumapalya ang ating pananampalataya. Naalala mo si Pedro? Nagsimulang lumubog si Pedro dahil tumingin siya sa mga hangin, sa bagyong nasa paligid niya, at siya ay nanghina na wala siya ng focus kay Jesus at nagsimula siyang lumubog. Nang sumigaw siya, "Jesus, iligtas mo ako!" Inabot ni Jesus ang kamay niya at pinalakad siyang muli sa tubig. Papuri sa Diyos. At alam mo, kapatid, ano ang nangyari? Kinausap siya ni Jesus. Kaya gawin mo ito. Tumayo ka, buhatin ang higaan mo at umalis dahil dumating na ang iyong himala at magaling ka na. Mga kapatid, nakakatuwang isipin na imbes na utusan ni Jesus na umalis agad, gusto niyang buhatin pa ng tao ang higaan niya. Alam mo ba, iyong bagay na pumigil sa kanya ng napakaraming taon, 38 taon. Ngayon, iyon na ang magiging patotoo ng tagumpay. Lahat ng tao na nandoon sa paligid na nakakakilala na sa lalaking iyon, alam ang mga limitasyon niya. Ngayon, makikita nila ang himala at higit pa, isang mas malalim na bagay. Gusto ni Jesus na dalhin niya ang alaala ng ginawa niya para sa lalaking iyon, na ang lalaking iyon ay nagdadala ng kanyang higaan. Palagi niyang naaalala na isang araw, sa totoo lang, halos buong buhay niya, di ba? Nasa harap pa rin siya ng tangke at hindi pa gumagaling. Ngayon, hindi tao o anghel ang gumawa nito, kundi si Hesukristo, higit sa lahat ng pangalan. Amen? Kaya naniniwala akong gusto ito ng Diyos, mga kapatid. Lalo na pagkatapos dumating ang himalang ito sa buhay mo, huwag mong kalimutan na siya ang gumawa nito. Sige, sana hindi ka kailanman maging mayabang, mapagmataas, iniisip na ikaw ang gumawa ng lahat, na ikaw ang dahilan kung bakit ka narating kung nasaan ka ngayon. Mga kapatid, sana hindi tayo mahulog sa ganitong kayabangan, okay? At babasahin ko pa sa inyo ang isa pang talata at tayo'y magdarasal na. At sana hindi mo kailanman makalimutan ang ginagawa ng Diyos dito ngayon sa buhay mo. Okay, dahil ilalabas ka niya sa sitwasyong ito kung maniniwala ka sa Kanya. Kung magtitiwala ka, hindi mahalaga kung gaano katagal, magtiwala ka sa Panginoon at hindi ka kailanman mabibigo, hindi ka kailanman malilinlang o madadaya. Okay ba? Ang Diyos hindi tao para magsinungaling o magsisi, yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Babasahin ko para sa inyo ang isang magandang bagay, mga kapatid, pero napakahalaga nito para sa atin dito. Isang mensahe na ibinigay ng Diyos para sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ni Moises, tingnan ninyo ang nakasulat sa Deuteronomio, Kabanata 8, talata 7-17. Tingnan ninyo kung ano ang sinabi ng Diyos sa bayang iyon bago pa man sila makapasok sa lupang pangako. Tingnan ninyo, dinadala kayo ng Diyos sa mabuting lupa na may batis, imbakan ng tubig at mga bukal sa mga lambak at burol. Ito ay lupa ng trigo, cebada, ubasan, igos, granada, olibo at pulot. Ito ay isang lupa na sagana sa pagkain at walang anumang kakulangan. Ito ay isang lupa na may bakal sa mga bato at maraming tanso sa mga bundok. Kapag busog na kayo, huwag kalimutang purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, sa mabuting lupang ibinigay niya. Mag-ingat kayo na sa gitna ng kasaganaan ay huwag ninyong kalimutan ang Panginoon, ang inyong Diyos, at sumuway sa kanyang mga utos. Kapag kayo ay nabusog at naging masagana, kapag nakapagtayo na kayo ng magagandang bahay na inyong titirhan, at kapag ang inyong mga kawan ay dumami na ng husto, at ang inyong pilak at ginto ay dumami na rin. Mag-ingat kayo, huwag kayong maging mayabang, at huwag ninyong kalimutan ang Diyos na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa lupain ng Ehipto. Pinatnubayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto, puno ng mga makamandag na ahas at alakdan, isang mainit at tuyong lupain. Binigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Pinakain kayo sa disyerto ng mana, pagkain na hindi kilala ng inyong mga ninuno, upang kayo'y mapagpakumbaba at subukin para sa inyong ikabubuti. Ginawa niya ang lahat ng ito upang hindi ninyo kailanman maisip. Nakuha ko lahat ng yaman na ito dahil sa sarili kong lakas at kakayahan. Tama ba iyon?
Mga kapatid, makikita natin dito na sinasabi ng Diyos, ang aking kaluwalhatian ay para lamang sa akin. Hindi ko ito ibinabahagi kanino man. Kung magsisimula kayong isipin na lahat ng mga bagay na ito na ginawa ko, lahat ng mabubuting bagay, lahat ng mga biyaya ay dahil sa bunga ng inyong trabaho, sa inyong kakayahan, kayo ay nagkakasala. Mga kapatid, tingnan mo, inilabas ako ng Diyos mula sa disyerto matapos ng maraming taon. Baka ikaw rin ay nandyan ngayon, pero ilalabas ka rin ng Diyos. Maniwala ka, tapat ang Diyos at ginagawa niya ang lahat para sa Kanya mapunta ang kaluwalhatian. Amen? Sa Panginoon palagi ang kaluwalhatian. Kaya, huwag mong kalimutan, kapag inilabas ka ng Diyos mula sa tuyong lupa na iyan, mula sa disyertong iyan, at inilagay ka niya sa mabuting lupa, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos at luwalhatiin siya sa harap ng mga tao. Ayos ba? Luwalhati sa Diyos, manalangin tayo. Ipagdarasal ko ang iyong buhay. Lalagyan ko ng langis ang aking kamay. Gusto ko talaga na pagkatapos ng panalangin, ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at ipadala mo rin sa mga grupo mo sa WhatsApp. Ipalaganap natin mga kapatid ang salita ng Panginoon sa napakaraming tao na nangangailangan ng mensahe. Hindi ito tungkol sa relihiyon, kundi sa ebanghelyo lang. Sige, pumikit ka na. Ipagdarasal ko ang buhay mo ngayon. Aleluya. Panginoon Diyos at Ama, inilalagay ko ang sarili ko sa iyong presensya ngayon. Gusto kitang pasalamatan para sa panibagong araw ng buhay. Salamat aking Diyos sa iyong biyaya at awa na laging bago tuwing umaga. Hindi kami karapat-dapat sa kahit ano, Panginoon. Mahina kami, makasalanan kami, pero mabuti ka at ang gawa mo ay buo, perpekto. Diyos, alam ko na may mga tao dito ngayon na nasa disyerto, pagod na silang maghintay ng himala. O Panginoong Hesus, hinihiling ko, pagalingin mo at palayain ang taong ito mula sa sakit, kabiguan at masamang pakiramdam. Ama, alisin mo ang taong ito. Ama, mula sa ulap ng depresyon, ang ulap na kulay abo na laging nasa buhay ng taong ito araw-araw. O Diyos, itinataas ko ngayon ang pagtutol laban sa lahat ng akusasyon at kasinungalingan ng dyablo sa buhay ng taong ito. Sa ngalan ni Jesus, O Diyos Ama, hinihiling ko na bigyan mo ng lakas ang lalaking ito at babaeng ito upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa mundo. Panginoon, o aking Diyos at aking Ama, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na malampasan ang lahat at naway ang lahat ay maging para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Naway hindi namin maisip o masabi, ako ang nagtagumpay, ako ang nagtrabaho at naging maayos ang lahat. Hindi. Kung di inabot ng Panginoon, baka nauwi lahat sa wala. Tayo sana ngayon ay mga alipin ng kasalanan ng mundong ito. Ngunit ngayon, para sa karangalan at kaluwalhatian ng iyong pangalan, kami ay pinalaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Panginoon, naniniwala ako na pinalalaya mo ang mga taong ito ngayon. Naniniwala ako na gumagawa ang Panginoon ng isang malaking himala dito ngayon at ang mga taong ito ay mababago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. O Diyos ko, naniniwala akong tinatapos na ng Panginoon ang aming mga sugat at hindi na kami aasa sa aming mga dahilan at sakit. Ngunit sasabihin namin, ako ay magaling na at pinalaya na sa pangalan ni Jesus. O Diyos, sa sandaling ito, iniunat ko ang aking mga kamay para sa bawat isa sa kanila. At hinihiling ko sa iyo, Diyos, ipagkaloob mo ang iyong pabor sa amin, ang iyong biyaya, ang iyong awa o Diyos, na kami ay maging tapat sa iyo sa lahat ng sandali. At naway walang anumang bagay ang pumalit sa lugar sa aming puso, na para lamang sa iyo, ikaw, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas, ang nag-iisa na maaaring gumawa ng anumang bagay para sa amin. Narito kami ngayon sa ganitong kalagayan, aking Ama, bilang mga makasalanang nangangailangan ng biyaya at awa. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa, ngunit sa iyo magagawa namin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng nagpapalakas sa amin. Salamat Diyos sa salitang ito at sa buhay ng aking mga kapatid. Inihaharap ko sa Panginoon ang bawat panalangin. Ikaw lamang, Ama, ang nakakaalam ng mga pangangailangan na ito ng mga taong ngayon ay pakiramdam nila ay nasa ilalim na ng balon. O aking Diyos, iligtas mo sila sa kalagayang ito, gaya ng ginawa mo sa lalaking paralitiko. Naniniwala akong hindi aksidente na natanggap niya ang salitang ito ngayon. Magbubunga ito. Iyan ang ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus at sa iyong pangalan, Panginoon.
na ako'y nananalangin at nagpapasalamat na sa lahat ng ginawa mo dito ngayon at sa mga gagawin mo pa sa aming mga buhay. Amen, luwalhati sa Diyos.